Bumabanat na si Attorney Leila de Lima ngayon kay Duterte, no? Pati si Senador Trillanes. Nakakatuwa na po kasi lalong nagkakaroon na ng lakas ang mamamayang Pilipino na makipaglaban dito sa mga tarantadong umupo ng 2016 hanggang 2022 sa ating gobyerno. Ang galing kasi ito si Duterte wala na sa posisyon, nakikialam pa. Pinakikialaman niya yung pagpasok ng mga kapulisan sa bahay ni Kibuloy na kinaroroonan, ano? Mali daw, no? Ang sabi naman ni Attorney Leila de Lima, bakit di ka na lang makipagtulungan sa gobyerno? At kay Duterte pa talaga nang galing yung mga salitang mali, no? Nilabag ang tamang batas. Wow, hindi naisip ni Duterte na darating yung panahon na kung paano inaaresto si Kibuloy ay mangyayari din sa kanya. Kung paano nire-raid yung bahay ni Kibuloy ay pwede rin gawin sa kanya. Intay-intay ka lang, Mr. Duterte. Kayong mga Duterte na unti-unti nang lumalabas ang lahat ng inyong mga kabulukan, mag-intay-intay lang kayo. Ikaw, Sara Duterte, wag mong nililibang mga tao sa pamamagitan ng libro mo, no? Walang kakwenta-kwentang libro yan, no? Walang matututunan ng mga kabataan dyan. Kahit matatanda, tatawanan ka lang. Huwag mo nang libangin. Yan ang ginawa mong panlibang nung tumakas si Alice Goo, no? Kung ano-ano mga pinapalabas ninyo para hindi kayo maisip ng taong bayan na may mga kaugnayan kayo dyan sa mga katarantaduan, mga kaalyado nyo. Hindi nyo malilinlang ang tao, no? Ang dami nyong kabalbala na ginagawa, kayong mga DDS talaga, oo. Ha? Si Duterte nakikialam sa ginagawa ng kapulisan. Si Sara Duterte pinapasok ang mga librong walang kakwenta-kwenta para makakuha ng pondo, no? Si Jinggoy Estrada naman, inaway yung isang ale, no? Hinoy-hoy-hoy-hoy. Ito namang si Robin Padilla, puro init ng katawan ang naiintindihan. Ito naman si Ronald Bato, pumunta din doon sa pinangyarihan ng mga pag-aaresto kay Kibuloy. Nagpapaganda rin ng papel. Isa pa rin naman siya na iimbestiga ng ICC at maaaring maranasan niya yung pag-aresto, no? Ang dami niyong kalokohan na hindi niyo naintindihan, Ang dami niyong katarantaduhan. Itong si Pulong Duterte, no? Hinaharap na siya talaga ngayon ni Senador Trillanes. Alam niyo, puro na lang pangalan Duterte ang sangkot sa lahat ng kalokohang naganap dito sa ating bansa. Bit ba kayo pinipilit niyo pa rin mga sarili ninyo? Hanggang kailan niyo ba ipaglalaban ng kasamaan na inyong ginawa, ha? Nandito kami, kaming mga Pilipino, naghihintay lang kami sa mga leader na matatapang at mga nasa katwiran at may mga utak para sumuporta sa kanilang mga ipinaglalaban. Bakit? Sapagkat kami ang apektado ng mga pinagagawa ninyo, no? Sana nga itong si BBM magkaroon pa ng mga magandang idea para sa bansa, para tuluyan ang magkaroon ng unity ang gobyerno at ang bayan, no? Kasi yung mga nasa gobyerno at ang bayan, para matahimik ang gobyerno ng Pilipinas. Sana magkaroon si Marcos ng magandang idea, magkaroon siya ng magandang pananaw, at maisip niya palagi ang kapakanan ng taong bayan. Sabagay, sa totoo lang, mga kapatid, ang buhay natin iisa, no? Kaya kung ako dito kay Marcos, lahat naman na ng sarap sa buhay naranasan niya na. Lahat ng ginhawa naranasan niya na. Lahat ng posisyon na tikman niya na. Pues, panahon na siguro para magbago na siya. Panahon na para naman ang buhay niyang natitira iukol niyo sa bansa. Pero natutuwa naman ako sa kanyang first lady kasi hindi maarte. 'Di ba may nag-alok ng maraming sapatos sa kanya na taga Marikina. Yun yung Marikina made in the Philippines na sapatos. Pinapipili siya kung ano yung mga gusto niya. Napili niya, ilang buti lang, ano. Sabi niya nga, sobra-sobra na to, hayaan mo, babayaran ko lahat to. Nakakatuwa kasi hindi siya katulad ni Imelda Marcos, ang nanay ni BBM, na hindi tinangkilik ang produktong Pilipino bagkus ay doon pa sa ibang bansa nagsha-shopping, no?
pinamimili yung kanyang mga paboritong alas at sapatos, no? At hindi katulad ngayon ni Lisa na tingnan nyo, wala naman siyang arte. Pero ganun pa man, kahit sabihin nila na si Lisa ang nagpapaandar ng Pilipinas, wag lang talaga sasagasaan ng taong bayan. Dahil sabi nga ni BBM, walang makakakaya sa lakas ng bayan. Yun. Kaya tandaan lang nila yan. Itong mga Duterte, hindi nila naisip yun eh. Buti si Marcos, naisip niya pa yun eh. Na ang malakas talaga ang bayan. Kaya kung ako sa'yo, Mr. Duterte, huwag ka na makialam. Wala ka na sa posisyon para makialam ng makialam. Ang pag-aralan mo, yung iyong haharapin sa ICC. Darating yan. Hindi lang ikaw, mga anak mo, mga kaalyado mo. At yung mga senadores na tatakbo ngayon 2025, wag nyo na pong iboboto. Lalo na kung kaalyado ng mga Duterte at kung napatunayan ng mga naging convicted na yan, ng mga plunderer, mga kawatan, mga corrupt, no? Wag na po dahil yan ang naging ugat ng ating paghihirap, no? Nakakatuwa rin sa Bangsamoro kasi pinagbawal na nilang pagtakbo ng mga magkakamag-anak, no? Anti-dynasty po ang Bangsamoro. Sana may patupad na lang ni Marcos yan sa buong Pilipinas. Kapag hindi niya yan ipatupad, may pangarap pa siya na maghari at pumwesto ang mga Marcos dito sa ating bansa. Yang mga yan, naku, lalo na yan, sina Romualdez, kalahi ni Imelda. Wala tayong titingnan. Basta iupo natin yung mabuting politiko. Huwag tayo mag-uupo ng mga politiko na mayroon ng karanasan sa mga panlilinlang, pagnanakaw, pagiging mamamatay tao, at higit sa lahat, yung naging traidor sa bayan, no? Nagnakaw ng pondo at naging dahilan ng paghirap natin. Wag na po nating iboboto yan. Iupo po natin ang tama. At kapag nakita natin na tayo dinadaya sa eleksyon, umaksyon na sana agad ang mga kandidato. Okay, salamat mga kapatid. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Aling Marie, nagmamahal sa inyo at sa bayan. Salamat!